malakihang rally. Hindi ba? Kayo ni Ramos na nagpatawag nun ng tao sa EDSA. Oo nga. Nakakaloka. Wait, sino ba nagpauso niyang EDSA? Hindi ba kayo ni Ramos? Di ba thinking about rule of law? At that time, you were calling the Catholic Church to protect you? Di ba? Wait, you defected. You basically called for the downfall of the Marcos Sr. government. Mm-hmm. And by the rule of law during the time, it is what? Sedition? Or mutiny yung ginawa nila? Di ba parang mutiny ata yung ginawa nila? Kasi ano sila, nasa security forces sila eh. Ano ba sila? Was it mutiny? I don't know. Kudeta. It's a rebellion. It's a kudeta. So under the rule of law during that time, what you did was a rebellion. You just got lucky. You just got lucky kasi nagtagumpay kayo. Talo pala siya. Talo siya nito. Talo siya. Yan 2019, natalo siya dyan. Talo siya 2019. Oo. Natalo siya dyan kasi hindi siya kasama dun sa slate ng Duterte. Oo. Eh baka hinanakit mo rin yan, Lodi. Nung post si JPE 3 hours ago, sabi niya, there is a bigger question. Can INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. As a nation and as a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move? Sabi ni JPE. Ha? Siya talaga yung ano ang constitutional effect ng malakihang rally? Hindi ba? Kayo ni Ramos na nagpatawag nun ng tao sa EDSA. Oo nga. Nakakaloka. Wait, sino ba nagpauso niyang EDSA? Hindi ba kayo ni Ramos? Di ba ikaw? Ikaw at saka si Fidel. Di ba? Wait lang. Eto wait. We're just stating facts. At si JP na rin mismo nagsabi noon na ang totoong dahilan ng EDSA ay yung pagpapatawag nila ni Ramos. Hindi ba sinabi niya yan before? Hindi naman daw si Cory kasi si Cory ay nasa Cebu. So, ang tawag daw niya sa EDSA ay silang dalawa nung pumunta sila sa Radio Veritas. And started calling out people to go out. To go out, to protect them. To protect them, oo. So, hindi ba yung mga tao were there to protect you? Dahil tumiwalag kayo sa chain of command. Oo, nakakaloka. Hindi, tsaka kasi itong Ulitin ko lang. Sinabi niya, are we ready to face the long-term consequences? Ay, law. Too late. Nakakaloka. Started it. Hindi ba tumiwalag kayo sa chain of command sa gobyerno ni Marcos Senior? Pumunta kayo kay Cardinal Sin. O hindi yun INC. Sa Catholic Church. Anong ginawa niyo sa Catholic doon sa radio sa kanila? Hindi ba humingi kayo ng tulong para ipatawag ang mga tao para protektahan kayong dalawa ni Ramos? Dahil kayo mismo nagsabi, JPE, na-arrestuhin kayo. Hindi ba? Kaya kayo ay nagpatawag ng tao sa EDSA. And then later on, the EDSA was hijacked by the Cory Group. By the Cory Group. Hindi ako sabi niyan, JPE. Hanapin niyo yung post niya dyan. Hanapin niyo yung post niya dyan. Hanapin mo nga, Joey.
hanapin mo Veritas, Radio Veritas, something like that. Teka. Sa page ni Enrile mismo. Oh, parang nag-post siya about it. Oo. Nag-post siya ang din before. Hanapin mo lang yung Veritas. Juan Ponce Enrile, 52, tells Marcos over Radio Veritas, "Enough is enough, Mr. President. Your time is up. Do not miscalculate our strength now." Finding out the truth, especially after so many accounts from those who all claim to know what really transpired during those crucial days, may take some time. That part in our history as a nation has been rewritten in so many ways that the truth has become difficult to discern. I can only offer my own conscience and personal experience to the rendering of the entire truth in God's time. Teka. Basta meron siyang sinabi dyan. Oh, nabasa ko yun yung post niya long time ago. Ay actually sinulat din ni Rappler. On February 22, 1986, Cardinal Sin delivered a message on Radio Veritas appealing to the public to protect then Defense Minister Juan Ponce Enrile. Babe, you went to the Catholic Church to protect you. Asking for you to be protected. Oh, tapos ngayon, ano yung sinasabi mo sa INC? Na it is for a group of people. Group of people pag hindi kasi siya kasali. Group of people pag hindi siya kasali. Ha? May kasi may the intention really is to undermine yung ginawa ng INC nung January 13 Can the INC with all these members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Bektas, ayan may nag-send ng link. Si Ian Reg Paring. Ayan. Ian Reg Paring, paano naman sa ang tawag dito, paki-PM, ayan. Paki-PM yung link. Kasi hindi ko maklik sa yan Ian Reg, pasend naman itong link para hindi ko kasi nakiklik pagka sa lang. Tinable din ni JPE si Cory kasi isa siya sa nagtaguyod ng Kaya dapat mag-aaral kayo ng history para hindi kayo na-eme-eme ng mga to. Kita mo sabi niya, yung INC, pinoproteksyonan si Sara. Bakla, pumunta ka nga sa Catholic Church in 1986 to calling for people power to protect you. While the public peaceful protest had erupted all over the country, Jaime Cardinal Sin of the Archdiocese of Manila announced on Radio Veritas that Marcos, longtime Defense Minister Juan Ponce Enrile, Lieutenant General Fidel V. Ramos, then Deputy Chief of the Armed Forces and head of the Philippine Constabulary, had defected and were calling on Marcos to resign. Cardinal Sin called on Filipinos to protect the defectors who were holed up initially in Camp Aguinaldo. Medyo rin kasi yung statement ni yung statement ni Enrile. May pagka passive-aggressive, yung kino-question yung value nung move nung INC na ngayon? Kumilos kayo. Bakit? May magagawa ba yan? May magagawa pa yan? Ganun yung tenor nung nung statement niya. Can the INC with all these members amend the Constitution or suspend any of its provision? I mean, hindi naman yun yung goal ng INC. They're just expressing their protest against it. O di ituloy ninyo. Hindi naman sinabi na wala na dapat kapangyarihan ng House of Representatives to do it Pero JP, it's too late to ask kung may magagawa pa yan kasi you and Ramos went to the Catholic Church to ask for their protection and for them to call for a people power in order to protect you and Ramos against the Marcos administration because you defected. You did it, di ba? Parang, you did it. Ito naman si JPE, ginawa mo yun. Ginawa mo ng bonggang-bongga yun. No 1986. Pagkatapos, kasi yung question niya sa dulo is,
Are we prepared to discard or sacrifice value of rule of law? You weren't thinking about rule of law? At that time, you were calling Yeah. the Catholic Church to protect you? Diba? Diba? Wait, you defected. You basically called for the downfall of the Marcos Sr. government. Mm-hmm. And by the rule of law during the time, it is what? Sedition? Or mutiny yung ginawa nila? Di ba parang mutiny ata yung ginawa nila? Kasi ano sila, nasa security forces sila eh. Ano ba sila? Oo. Was it mutiny? I don't know. Kudeta. Rebellion. It's a rebellion. It's a kudeta. Oo. So under the rule of law during that time, what you did was a rebellion. You just got lucky. Mm-mm. You just got lucky kasi nagtagumpay kayo. Oo. Paano kung walang sakit nun si Marcos Sr.? At kung pinili talaga niya na magstay. Ay nako, hulihin nyo yan at tegihin. O di ba? Hindi ba? Tama ba ako? You specifically, you and Ramos defected from Marcos Sr. And of course, naturally, the Marcos Sr. government, the military then, would arrest you because that's what? Rebellion? Or sedition? Or whatever? You went to a religious group. And that religious group basically called for a protest rally to defend you. Protect you and really, basically, the rally protected you against the law at that time being implemented against you. True. Ang weird doon, INC is not calling for disregard of the Constitution. Wala nga drastic call yung yung INC dito na that would undermine any constitutional process or any lawful order or things like that. Yung no impeachment, yung no impeachment na stand ng yung no impeachment na stand ng INC is a political statement. It doesn't mean na, 'di ba? It doesn't mean na you should stop statement. It's actually calling for kung sino man ang mga boboto, kung sino man ang mga kongresista dyan na gustong bumoto sa impeachment ni Inday, mag-isip-isip kayo. Wait, di ba JPA nasa stage ka ng EDSA Tres organized by INC? He's there. Huh? He was there. He was there. Teka nga, i-google nga natin ng very, very quick. Which is INC-led, di ba? INC-led rin yung EDSA 3 na mas maraming tao kaysa sa EDSA 2. EDSA 3. Ang mga nandun si Panfilo Lacson, Gringo Honasan, Eranio G. Manalo, that's INC. Miriam Defensor Santiago, Lo Ejercito, JV Ejercito. So parang, babe, kung wala pa lang tayo yung INC rally, bakit mo sinuportahan nung EDSA 3? Oo. Alam mo yun, na parang, Visit naman tong... Hindi ba? Na parang, serious? Na parang, for the masususpend ang Constitution. Meron tayong Constitution. Masususpend ang Constitution pag isususpend nila ang Constitution. Bex! Babe, JPE, nagpatawag ka ng EDSA 1 para proteksyonan kayong dalawa ni Ramos nung nag-defect kayo. What was the protection for? The protection was for preventing your arrest because basically, nagkudeta kayo. True.
Ito yung EDSA 3 eh. Ayan na si Okay. Mami Laika. Tanong mo kay Mami Laika. Mas matanda sa akin yan. Oo nga. Gumalang kayo sa mga super tanda. Alam ni Mami Laika yung sinasabi ko. Nandun si Enrile sa EDSA Oo. 3. Sino ba ang lead convener ng EDSA 3? Ang INC. INC. Oh, bakit ngayon nag-aano ka na may magagawa ba yung INC? May magagawa ba yan INC? Bakit ka sumampa dun sa stage ng EDSA 3? True. ang pinagkaiba nyo nga lang ni Sarah, hindi siya sumampa sa stage ng INC. Ng INC. True. Ayun, paakitin nga natin si Mami Laika. Ayan, Mami Laika, sinandan kita ng link. Nakakaloka. Well, yung ano niya kasi, syndicated tong ano na to eh, yung ganitong sentiment na sinasabi ni Juan Ponce Enrile. Actually, ito yung general sentiments nung mga ayaw dun sa INC rally. So parang ang sinasabi nila, ano ba naman yan? Ano lang naman yan? Ginawa lang naman ng INC yan in order to show their strength, ganyan, show of power. It is really about their flock. Hindi naman yan talaga para sa kumbaga para makasariling layunin daw yan ng INC, ganon. Makasarili kasi hindi kayo yung nag-benefit. Makasarili kasi hindi kayo nag-benefit dun sa move, sa ano na yun, sa peace rally na yun, Diyos me. Hindi, alam mo yung mga ganyang, babe, if the rally is for you, like EDSA 1, it's okay. Pag siya ang nagtawag at siya ang nag-benefit, okay lang. Para sa ano do yon? Para sa bayan. Para sa bayan yon, diba? Pero pagka, hindi siya ang nagtawag at hindi siya ang ultimate beneficiary, can we afford? Are we sure? Are we sure? Di ba? Biglang. Can we afford? Oo. Can we sacrifice the rule of law? Di ba? Diba? Can we afford to look? We're past that scenario, babe. Kayo ba mga babes? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Am I making sense? If I'm not making sense, tell me. Yeah, gets ka namin. Sana the likes of, sabi ni Rice Villarin. Salamat sa nagpadala ng tip. Ayan. Go, go, go. Ayan. Sabi ni Rice Villarin, sana the likes of JPE would say something without pride and honesty na kasi he won't be able to bring it with him when time comes. None of us can bring moral compass, so don't mislay it. Ayun, sabi ni Rice. Actually, ang tawag dito, umaasa ka pa ba na? Pero I really think, pag mga ganyan, hindi na sila natatakot sa mga moral compass. Oo, wala nang moral compass. Yung nagsalita si JPE at nagsinungaling tungkol doon sa, kasama niya si Katrina Ponce Enrile, tungkol doon sa Pogo, sa CESA. Oh. Diba? Ano siya? Yun, nagsalita sila doon na parang, hindi nag-operate ng Pogo, ang CESA ever, ganyan. Yung, pinatawag sila na ng Congress to speak about it, to talk about the Pogo dun sa CESA. Ganon. And they wanted, well, at least for Katrina, Ponce Enrile na, may mga statements siya doon na, wala kaming ginagawang illegal, wala kaming ganyan. Wala kaming... kaya wala naman talaga silang ginagawang illegal because the master licensee was, the license was legal. Hindi legal naman talaga yung master license ko ng ng DG Plus. Ay, sino ba yun? They were actually the guinea pig of the new rules
at that time ng PAGCOR na paghiwalayin yung lisensya ng physical na casino at saka yung online casino. Yun. Sila yung naging guinea pig nun eh. Sila yung naging their case is the testing it is the test case for the new rule. Hay nako, ang masasabi ko lang talaga, ngayon ko lang talaga napatunayan na, kasi in-interview ko si Enrile noon eh, na for him, it's all about survival. So, ngayon ko lang talaga napatunayan na what matters for JPE is really survival. Is survival. O ngayon, alam niyo na kung bakit siya umabot ng ganyang edad. Yeah, survival of his family. And kasi aminin nyo, no, kung hindi siya dumikit noon kay Cory, kasama yung mga kayamanan nilang, kasama yung mga kayamanan nilang PPC, mafo-forfeit. Oo, PPC. Ano yun, garantisado yun. Kaya nga, hindi sila nadamay dyan ni Ramos. Parang okay, finders keepers. Parang gano'n na lang sa kanila. Finders keepers na lang tayo. Alam niyo yung ibig sabihin ng finders keepers? Naabutan niyo ba yung game show na yan? Hindi na ito naabutan ng iba. Mami Laika, alam mo ba yung finders keepers? Ano yung parang pag nakuha mo, yun na. Alam mo ba yung laro yung na game show? Sa kwarta o ako na yung napanood namin. Oo. Hindi ko rin matandaan yung SAS. Ano yung finders keepers? Finders keepers. Nasa Nickelodeon siya. Oh my God. Masyado ba akong shala? Nanonood ako ng Nickelodeon nung bata ako. Kayo lang may cable nun. Anyway, kami may nun. Okay, sa mga walang may cable, katulad ni Mami Laika, ni Joey, at karamihan sa inyo, dati sa Channel 9, may Nickelodeon. And every Sunday, alam ko pa, di ba? Kasi pinapanood ko yan. Every Sunday, yung Nickelodeon at 9 a.m. Naalala nyo ba yung mga Bex, di ba? 9 a.m. every Sunday. Oo. Ngayon, ang sa Nickelodeon, meron dong portion na finders keepers. Tapos, ang ginagawa alam niyo yung ginagawa, ang maganda sa finders keepers kasi, para siyang detect, siya na, okay, merong object na to, ganyan, tapos hahanapin mo siya sa parang, sa venue, meron silang Emirate, naalala nyo na? Oo, naalala ko na. Nanonood kayo nun kasi hindi nyo kailangan ng cable nun. That's Channel 9. Pati ba naman Channel 9, hindi umabot. Pati ba naman yung Channel 9, hindi umabot sa inyo? Ganyan ba kayo pinabayaan ng gobyerno? Noong panahon na yun, naglalandi na ako. Hindi na ako nanonood ng ganyan. Ng Sunday? Anyway, so, parang kay Enrile, kay Ramos, parang kanila, okay, finders keepers na lang ang laro natin sa inyo. Ganon. Diba? Actually, maraming ganon. Yung mga gustong tumiwalag kay Marcos, finders keepers ang exchange. O, tiwalag ka, finders keepers. Diba? Kung anong nakamkam mo dyan, sa'yo na. Iyon na. Oo, iyon na. Hindi na namin gagalawin. Pero kailangan nating, di ba marami yan? Kaya nga, di ba, nakit nung iba, yung nila, kasi nga, kung talagang seryoso nung si Cory na papanagutin lahat, girl, siguro, iba yung Pilipinas ngayon. Kung sineryoso niya yun, Kaso, hindi niya sineryoso. Gusto lang niya. Even yung target nga ng gusto lang palitan ng pamilya niya. Yung kumamkam. Hindi niya sineryoso kasi yung target nga ng PCGG, hindi rin naman sila ganun ka-successful sa pag-retrieve ng mga ill-gotten wealth. I mean, hindi nila ginalingan. Hindi nila ginalingan in a sense na meron talagang napukpok talaga ng bonggang-bongga dun sa kamkam. Kasi according to sources na dating head ng PCGG na aking nakausap, hindi man yung dating head kasi tegi na siya. Kanyang pamangkin, kasi nasa kanya lahat ng ginawa ng kanyang tito. Stakeholders.
ang nagpatigil now ng investigation, the United States. Kaya nga, di ba, parang biglang, kaya pag ni-research yung mga news na yon, merong sinabi dating head ng PCGG na ang naging balakid na noon ay ang US. Kaya huwag kayo maniwalang kinidnap. Anyway, so parang, ay na yan. So finders keepers, emirate. Kaya ngayon, itong sinasabi niya ngayon, nasa stage, hiningi mo yung tulong ng Catholic Church. That's a religious group. Para hindi kayo hulihin lang Marcos government. Tapos sabi pa niya, para daw ma-prevent ang pag-take over ng military pag nategi si Marcos. But that's beside the point. Di ba? But that's beside the point. We don't even know if that's real. Yung statement rin kasi yung statement rin kasi ni Juan Ponce Enrile, ni JPE about INC, there is a deliberate effort to mislead kung ano yung layunin nung INC. Na the way he framed his statement na parang gusto ng INC na na kumbaga na i-alter yung constitutional guidelines on impeachment. Hindi naman ganun. Oo, wala naman ganun. Parang naano ako dun sa sa post ni JP, parang unang-una parang nagsalita siya on behalf nag-put siya ng words sa mouth ng mga taga-INC. I think bad shot ka na ngayon sa INC. I think, no? But this is politics, we'll never know. So, ang nakakaloka niyan, bawal na bang mag-rally? Correct. Yun eh, bawal na bang mag-rally, magbigay ng saloobe na ayaw namin ng impeachment? Is having, bumalik na naman tayo sa Marcos, kaya ka kinuha diyang legal advisor because alam mo ang Marcosian tactics, parang mo na yan, kabisado mo na yan. Ganyan din naman kayo rin, ang rally ay makakasira ng Constitution, emirate, Parang, hindi naman nila ina-amend yung Constitution. Ang gusto mag-amend ng Constitution, si Martin Romualdez, na pinsan ng presidente. Totoo. Na pinsan ng presidente. Through pride, People's Initiative kuning-kuning, na ginastos ang pera ng taong bayan. Bakit yan hindi ka magsalita? Yan talaga ang attempt na baguhin ang Constitution through what kind of means? Through People's Initiative kuning. Through Martin Luther King's tactics. Bakit hindi ka mag-ano doon? Yung INC nag-rally lang naman. Hindi ba? Hindi nga rin naman sila nagpapakayag na this is for Sara. They're actually very, very play safe. Di ba? Kung tutusin, di ba? Very play safe ang INC noon na gusto lang namin rally for peace, emirate, Chorba. Tapos ang dami yung kuda. Wala nga sila sinasabi. Ang dami nilang kuda kasi while the INC is not saying na para kay Inday yun or para sa Duterte aligned yung rally, hindi rin kasi sinasabi ng INC na supportive sila dun. Well, ang sinasabi ng INC is that ang daming problema ng Pilipinas, unahin natin yon kaysa yung impeachment. There are some issue on the budget, problema sa mataas na bilihin, problema sa trabaho, and things that they articulated nung rally. Okay, so hindi, ayun na nga, ang dami yung sinasabi na parang, why don't you address the substance? Akala ba namin ayaw ni BBM ng impeachment? Tapos ngayon, nag-ano na kayo, bakit? Mapapahinto ba na INC ang impeachment? Bakit hindi ka nagsalita? Nung sinabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment, dapat nagsalita ka rin na, bakit? Ikaw ba presidente ka, mapapahinto mo impeachment? It is in the Constitution, kuning. Nagigets yun na.
yung statement ni JPE is actually applicable to the president kasi the president wanted the impeachment to be stopped kasi sabi ng presidente walang kahit isang Pilipino ang magbe-benefit diyan sa impeachment na yan ganyan. I mean dapat si JPE meron din siyang ganung 'di ba? Meron din siya ganung statement which is basically the same message as INC. Yes, kung ano yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. is the same message of INC. So, JPE, what's good for the gander should be good for the goose. Remember, Mami Joey? Di ba before mangyari yan? Oo, before mangyari yan, di ba Mami Joey, may mga DDS na nagsasabi na, ay, ano yung INC, dapat manindigan sila, dapat ganyan, dapat sabihin nila talaga. Na sinasabi natin, hindi natin pwedeng pilitin yung INC, hindi nyo pwedeng pangunahan sila sa kung anong gusto, dapat isigaw nila yung gusto ninyo. Kumbaga, kung ang ano lang nila is impeachment lang, unity lang, dun lang tayo. Anyway, yung ano naman nila is parte rin ng pananawagan natin. So, hayaan natin sila. Ito naman si JP, parang ganun din siya. Pinangunahan niyo yung mga INC. Na parang yung hindi kayo pwedeng manawagan ng impeachment kasi may batas ganyan, hindi niyo pwedeng baliin yung yung constitution dahil may batas ng impeachment. Sinabi ba ng INC na huwag yung impeach si Sara kasi ayaw namin? Actually, JPE, let me remind you na yung EDSA 3 na pinamunuan ng puwersa ng INC na kung saan nasa stage ka para magdadak doon was actually triggered by the arrest of Joseph Estrada for plunder. So that is actually the law being implemented, and that EDSA 3 was instituted in order to protest or possibly stop the arrest. So bakit ngayon bigla kang mababang ba nito ang Constitution? Emerald. Ang nakakatawa, yung statement ni Bersamin at saka yung statement ni JP magkagalit. Kasi yung statement ni Bersamin, this is part of the national discourse. Ito ay karapatan, pine-preserve natin. Dapat irespeto natin ang kinembot ng INC, ganyan. Yun yung statement ni Lucas Bersamin on the 13th nung araw mismo ng rally. Yun yung statement niya. Pagkatapos, bakit pagdating kay JPE na are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law? Wala. Teka lang, iba kayo statement. I mean, ako, yung mga statements nila. Ano yung EDSA na nagpatalsik kay ERAP? EDSA 2 o 3? EDSA 2. EDSA 2. Tapos EDSA 3 naman, yun yung mga INC. Alam ko kasi yun yung gusto ibalik ni ERAP. Yun yung para pigilan yung arrest ni ERAP. Kasi inano na si ERAP eh. Inaresto na siya nun. Oo. For plunder. Na yung kaso, so nagkaroon na ng warrant of arrest. Ang galing ni JPE, no? Ang galing niyang kumbaga, before pa mangyari, ang galing niyang tumalon. Ang galing niyang tumalon kasi di ba parang, nung pinatalsik sa ERAP, tanda ko, rin siya dun eh. Tapos nung ibabalik kay ERAP, nakatutol din siya. Pero eventually, naging kampi siya kay Gloria. Parang hindi ko na siya nakitang actively supporting nung panahon sa anak ni Cory, kay Pinoy. Pero ang galing niyang tumalon-talon. Ha? Supportive siya. Dapat magsulat nga siya ng Supportive siya nung panahon ni Pinoy. Hindi ba nga, siya nga yung Senate, ang president ng impeachment court. Ng impeachment court noon. So sinunod niya. Pero nagkaonsehan sila kasi nga, bakit siya lang yung inaresto sa Napoles?
Tapos, nung nagkaganunan na, ni-reveal niya na, inanuhan kami, binigyan kami ng 50 million each para dun sa conviction, ha? Di ba? Umuo rin siya dun, ang nag-reveal lang si Jinggoy, parang, ha? Kaya nga sabi ko, si Bong Revilla. Nasilan sila. Pero umuo rin siya noon. Oo, natigan niya. Kasi nasa inaresto bigla. Di ba? Na parang pagkatapos sa amin sumunod sa inyo, bigla niyo kami aarestuhin. Di ba? Na parang, yun masabi ko naman, ha? So, ang galing niya, no? Tapos nung time ni PRRD, nakasuporta siya because nga, doon sa nangyari sa kanya nung during ni Pinoy time. And then, after ni PRRD, ang galing niya. Bilang siya, pwede siya paggantihan ng BBM doon sa ginawa nila sa dati, diba? Pero ang nangyari, naging parang advisor pa siya. So, ang galing niyang lumipat-lipat. Survival talaga. Well, for one thing kasi, napaka-persuasive rin kasi ni JPE So, tingin ko, kayang-kaya niya rin kasing alam mo yun, given an opportunity na makausap yung mga political, yung mga political enemy, it's better to, siguro kasi it has something to do with JP is someone that you'd rather be a kakampi kaysa gawing kaaway. Ganon. So parang keeping him at ano sabi mo? Si JPE kasi, yung tipo ng political animal na mas pipiliin mo na gawing kakampi tapos arm's length mo lang siya. Nasa arm's length mo lang siya. Kaysa gawin mo siyang kaaway. Well, so, that was before. Nung malakas-lakas pa siya. But now, JPE is, kasi nung panahon na yun, girl, marami pang mga senior officers na military na katsokaran ba ni JPE. Kasi matagal lang. Yung mga kasabayan niya, deads na. Yung mga kasabayan niya, parang sino na? Alam mo yun? Kaya ngayon si JPE, na parang kaya nga ganyan-ganyan na lang siya. Pero, kaya siya kinukuha niya ng legal advisor kasi alam niya yung mga pasikot-sikot. Kasi nga siya nga ang chief architect noon ng martial law. So, alam niya yung mga paikot-ikot. I'm pretty sure alam din niya kung paano. Kasi brilliant talaga, brilliant legal mind talaga yan si JPE. Diba? Next to Marcos noon, JPE was probably parang ang ganyanan niya ni JPE. So, kung may mga itatago-tago ka man, JPE is the guy. JPE is the guy. Kabisado niya yan. Ginawa niya yan eh. So, parang, alam niya yung pasikot-sikot, ganito, Emerald, Chimbustar, Camerut. At yung mga extra political strategies, magaling rin kasi si JPE. Extra legal. Extra legal, oo. Mga extra legal na. Yung payuhan yung si BBM ng, ito hindi yan mag-work kasi hindi yan nag-work nung time ng tatay mo. Ito pwede natin ilusot kahit walang martial law. Yung mga ganyang tactic, mga ganyang strategy. Yeah. Bakit nga ba? Kasi nga, di ba, kailangan nila i-defrost ang hindi pa na-defrost. Siyempre, kailangan mo ang brilliant mind ni JPE doon. Paano natin ito ilulusot dito sa Pilipinas? I-research ito, anong batas ang specialty ni JPE? Anong commercial law? Commercial law. So, si JPE, magaling yan sa corporate, sa mga, lahat commercial law. Galing dyan. Yan ang talagang ni JPE. In fact, parang, may rumor pa nga nun na siya yung halos sumulat daw ng corporation law ng Pilipinas. Ayun. So alam niya talaga yung pasikot-sikot. Alam niya yung pasikot-sikot sa And so, if you want to hide wealth, if you want to lay your company, if you want to if you would like anything about corporation, perfect yan ni JPE. 100% siya sa commercial law nung nag-bar yan. At syempre, kung totoo yung chismis na halos siya yung sumulat ng commercial law, if you wrote the law, you know how to work. You know the way around it. You know how to work. Kung sumulat di ba? Ikaw rin.
Forte Mm. talaga niyan. Kaya nga yan si JPE. Di ba, alam ng lahat, o isa ka sa nakinabang. Pero si JPE, o di hanapin nyo, kunin nyo. Kung kaya nyo. Kung meron, kung mahanap nyo, kung kanino. Ibig Oo. sabihin, no, Dex, bago pa umabot sa kanya, bakla piniikot-ikot ka na ng ng kung saan-saan. Kasi nga, he knows corporate law very well. Di ba? Paano ba pinrose, paano ba inilagay sa iba't ibang refrigerators ang tinaguri ang frozen fruits and Fruits and vegetables? vegetables, correct. Layering. Mm-mm. Layers and layers and layers and layers of shell companies. Sino ang the best lawyer at the time on commercial law? Actually, nakakapanghinayang si Manong Johnny, no? Alam mo, promise, sayang yung talino ni Manong Johnny kung nagamit lang para sa Pilipinas. Hindi yung... Had he become more patriotic sana, yung less concerned sa survival and really more, if that's the case, kasi, Mami Laika, if that's the case na yung, siguro hindi na siya buhay ngayon. Oo, baka nung time pa lang ni FPM, na siya. Tagi-bum-bum na siya. Nag-bum na siya. Oo. Pero sayang, after ni FPM, sana gusto siya na maging patriotic. Kasi sayang yung utak niya eh. Promise, matalino si Manong Johnny. Hindi ko naman sinasabing hindi patriotic si JPE, no? I'm just saying. Hindi, pero ako talaga. Mas matibang sa kanya yung survival kesa yung personal survival niya. Personal survival niya kesa yung, I'm pretty sure merong pagmamahal sa bayan. I'm pretty sure merong ganun. Meron naman siguro, pero kailangan pa niya siguro pa rin yung gusto, yung niya, yung gusto niya labanan yung electric. Yun yung pinangako niya noon. Gusto ko happy ka, pero ang niya noon yung kuryente. So parang, pati mo na lang nilabanan yan, sir. Power, ka naman, magaling ka naman. Pati hindi mo na lang nilabanan ng bonggang-bongga. Kasi makakalaban mo ng lahat ng oligarko. Kasi nilabanan mo kuryente. Polarizing niya siya. Kliyente niya yung mga yun. Di ba naalala niyo ba yung tumakbo yan? Yung gusto ko happy ka, tapos yung kuryente, yung kanyang, number one, yung kanyang issue. Issue talaga, pag kuryente talaga, pag sinabi mo talagang lalabanan mo ang kuryente, makakapukaw ka talaga ng damdamin ng mga Pilipino. Kaya nga nagtataka ako, bakit walang tumatakbo ngayong senador na kakalabanan ng kuryente? Kasi baka mag-blackout yung habang binabasa ang pangalan nila, baka mag-blackout dun sa county. Anyway, yun yung eksena, no? Pero ngayon, parang basta lang lumala ata JPE, yung kuryente. Ito yung ang tawag dito? Basta tandaan ko ang number one niyang noon after ni Cory is, after nung wala na si Cory, si Miriam. Di ba yan ang number one kalaban ni Enrile, si Miriam Defensor? Bardagulan silang dalawa noon. Sa yung sa impeachment court? Oo. Ayun. Pakita ko lang sa inyo ng very, very quick yung campaign ad ni ni JPE. Hindi na maiinta ang mukha sa presyo ng gas, pamasahe, pagkain. Paano kakasyang kinikita? Kailangan natin si Manong Johnny. Pinaglaban niya tayo noon sa di tamang singil sa kuryente, sa nawawalang cellphone load at patong-patong na buwis. Ngayon, siya pa rin ang lalaban para sa atin. Ang lodi natin sa talas at galing. Si Manong Johnny. Gusto ko, happy ka! Ibalik si Enrile sa Senado! Ayun. Nanalo ba siya dyan? Panalo siya. Kailan yan? Anong year yan? 16 yata yan eh. 5 years ago.
2019? Talo pala siya. Talo siya nito. Talo siya. Yan 2019, natalo siya dyan. Talo siya 2019. Oo. Natalo siya dyan kasi hindi siya kasama dun sa slate ng Duterte. Oo. Baka hinanakit mo rin yan, Lodi.